Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Ako si Ferdinand, 20 years old. Sa susunod na pasukan, second year college na ako. Pero hindi na sa dati kong school. Lilipat ako sa Maynila. Hindi ko naman talaga plano. Kung tutuusin, ayaw ko nga. Mas gusto kong manatili sa Ilocos. Doon ako lumaki. Doon ko kilala ang bawat kanto, bawat mukha. Doon, andun ang mga kaibigan ko, ang mga taong naging sandalan ko, sa lahat ng nangyari. Pero nagdesisyon na si Mama. Kukunin na niya ako. Sa Maynila na raw ako titira, kasama siya at ang bago niyang asawa, at ang magiging stepbrother at stepsister ko. Yung stepbrother ko, halos kaedad ko lang. 1 taon lang ang tanda. Yung stepsister naman, 3 taon ang agwat sa akin. Hindi ko pa sila kilala ng lubos. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako makikihalubilo sa kanila. Ang bigat sa pakiramdam. Simula kasi nung namatay si Papa sa isang aksidente, parang biglang nagbago ang lahat. Pagkatapos ng libing, hindi na bumalik si Mama sa Ilocos. Naiwan ako roon, kasama ang mga alaala, habang siya nagsimula na pala ng panibagong buhay sa Maynila. At ngayon, isasama na niya ako sa mundong iyon. Hindi ko alam kung handa na ba ako. May mga gabi na iniisip ko, paano na yung buhay ko sa Ilocos? Yung mga simpleng tambay sa kanto, yung tawanan naming magkakaibigan, yung pakiramdam na kahit walang-wala ka, buo ka dahil may kasama ka. Dito sa Maynila, pakiramdam ko mag-isa ulit ako. Pero anak ako, at kahit anong mangyari, susunod ako kay Mama. Kahit sa totoo lang, hindi ko pa kayang iwan ang buhay na nakasanayan ko. Pero pipilitin ko. Nung unang gabi ko dito sa Maynila, sa bahay ng stepdad ko, stepbrother, at stepsister ko, hindi ako mapakali. Iba ang pakiramdam, parang hindi ako kabilang. Malinis ang bahay. Masyadong maayos kumpara sa nakasanayan ko sa Ilocos. Tahimik din, pero hindi yung klaseng tahimik na nakakagaan. Yung tahimik na parang may distansya, parang lahat may kanya-kanyang mundo. Pinakilala ako ni Mama sa kanila kanina, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung awkwardness. Yung stepdad ko, mabait naman sa unang tingin. Ngumiti, kinamayan ako. Tinanong kung kumusta ang biyahe, pero halata mo pa rin na nag-a-adjust din siya. Yung stepsister ko, simple lang. Ngumiti saglit tapos bumalik agad sa ginagawa niya sa kwarto. Parang sanay na siya sa ganitong setup. Parang ako lang yung bagong salta. Pero yung stepbrother ko, siya yung pinakakakaiba sa pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag. Hindi naman siya suplado. Hindi rin masyadong friendly. Saktong tingin lang. Saktong usap. Pero may something sa kanya na hindi ko mabasa. Parang may pader na hindi ko maabot. Magkatabi pa naman yung kwarto namin. Humiga ako sa kama na ibinigay nila sa akin, pero hindi ako makatulog. Hindi ko pa nga kabisado yung amoy ng kwarto. Parang bagong buhay na pinasok ko na hindi ko naman pinili. Napabangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Madilim na sa sala, ilaw lang sa kusina ang bukas. Narinig ko yung tunog ng ref at yung mahinang patak ng tubig sa lababo. Lumapit ako para uminom, pero pagtingin ko, may tao na pala doon. Yung stepbrother ko. Nakasandal siya sa counter, umiinom ng tubig. Saglit kaming nagkatinginan tapos nagsalita siya. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni James. Medyo mahina ang boses. "Hindi ako makatulog eh," sagot ko. "Ganun talaga pagbago. Parang adjusting pa lang yung katawan mo." Sagot niya. "Meron ba malapit na kainan dito? Nagugutom kasi ako. Gusto ko kumain ng pares."
or chiksilog, kahit anong pagkain, sabi ko. Meron, medyo malayo, pero walking distance lang. Gusto mo samahan kita? Baka maligaw ka kasi, sabi niya. Nakakahiya naman, sagot ko. Anong nakakahiya doon? Magkapatid na tayo. So kuya mo na ako, sabi niya. Grabe naman sa kuya. 1 taon lang naman ang agwat natin. Sabi ko habang natatawa. Natawa din siya. Ano tara, labas tayo? Para makakain ka na, sabi niya. Sige, sagot ko. Tahimik kaming lumabas ng bahay. Tulog na sila mama at tito, kaya dahan-dahan kaming naglakad papunta sa gate. Maingat niyang isinara yung pinto para hindi kumalabog. Paglabas namin, sinalubong ako ng ibang klase ng hangin. Mainit, medyo maalikabok, at may halong amoy ng street food at usok ng sasakyan. Iba talaga sa Ilocos. San tayo? Tanong ko habang naglalakad kami sa madilim na kalsada na may iilang ilaw lang. May tapsilugan sa kanto. Doon ako madalas kumain, sagot niya. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang kabisado niya na lahat. Yung shortcut, yung mga lubak sa daan, pati yung mga aso na nakahiga sa gilid. Ako naman, tahimik lang, sinusundan siya. Paminsan-minsan, sumisilip ako sa paligid. May mga bukas pa na tindahan. May mga nag-uusap sa gilid ng daan. May mga motor na biglang dadaan. Buhay ang Maynila kahit madaling araw na. Sa Ilocos kasi, kapag ganitong oras, sarado pa lahat ng tindahan. Dito, buhay na buhay ang lahat. Parang hindi nagsasarado ang mga establishments. Pagdating namin sa Silukan, maraming tao. Halos puno yung lugar. May mga nagtatawanan, may nagkukwentuhan, may tahimik lang na kumakain. Pero kahit ganun, may ilan pa namang bakanting upuan. Dito tayo, sabi ni Kuya James. Sabay turo sa isang mesa sa gilid. Umupo kami at agad akong napatingin sa menu na nakasabit sa taas. Ang daming pagpipilian, pero ewan ko, parang bigla akong nagutom ng sobra. Kuya, chicken silog at pares po sa akin, sabi ko sa nagtitinda. Bigla ako nagutom, kakain na nga lang din ako. Sabi ni James habang natatawa, tapos nag-order din siya ng chicken silog at pares. Habang nakaupo kami, ilang sandali pa dumating na ang order namin. Mainit pa ang kanin, umaamoy yung bagong pritong manok, at kumukulo pa yung pares. Tahimik kaming kumain, yung tipong walang pilitan na usapan, pero hindi rin awkward. Paminsan-minsan, hindi ko maiwasang mapatingin kay James. Pasimple lang, yung kunwari iinom ako ng tubig, tapos sisilip. O kaya, habang sumusubo ako, mapapatingin ako sa kanya nang hindi niya napapansin. Doon ko lang napansin, gwapo pala siya. Ang tangos ng ilong niya, ang kapal ng kilay niya na parang hindi na kailangan ayusin, at yung labi niya, ewan ko ba, pero parang ang sarap halikan, napaka-kissable. Ang ganda din ng jawline niya, sobrang manly niyang tignan. Bigla akong napaiwas ng tingin nang mapansin kong parang napatingin din siya sa akin. Bakit? Tanong niya. Medyo nagtataka. Wala. Mabilis kong sagot, sabay subo ng pagkain. Pagkatapos naming kumain ni James, sabay kaming naglakad pa uwi. Mas tahimik na yung paligid kumpara kanina. Konti na lang ang tao, at maririnig mo na lang yung paminsan-minsang dumadaan na sasakyan. Hindi ko na malayan mas madami na kaming napag-uusapan habang naglalakad. Nagsimula sa simpleng tanungan, school, course, mga prof na ayaw namin, hanggang sa napunta na sa mas personal na bagay. Kamusta ka nung nawala dad mo? Bigla niyang tanong. Okay lang, kinaya naman, sagot ko. Gusto mo ba si daddy para sa mama mo? Tanong niya bigla. To be honest, hindi ko alam. Pero kung mahal naman siya ni mama at nagmamahalan sila, sino ba ako para kumontra? Deserve din ni mama maging masaya. Ikaw ba? Gusto mo ba si mama para sa daddy mo? Tanong ko naman sa kanya. Oo, sobra. Maalaga ang mama mo. Ramdam ko na mahal niya kami bilang tunay niyang anak.
Kaya mabilis niya nakuha ang loob namin ni ate. Gusto ko siya para kay dad. Sagot niya. High school sila James nung namatay ang mommy nila. Sakit kasi sa puso. At simula nung gabing nakasama ko si James na kumain sa labas, doon na nagsimula ang lahat. Unti-unti, naging close na kaming dalawa. Araw-araw, halos magkasama na kami. Minsan buong hapon kaming naglalaro ng Mobile Legends. Sigawan, asaran, at tawanan kapag talo o panalo. Minsan naman, bigla na lang siyang magsasabi ng, labas tayo. Tapos pupunta kami sa BGC para maglakad-lakad at tumambay. Hindi ko na malayan, nasanay na ako nakasama siya. Hindi rin napapansin ng mga magulang namin kung gaano na kami ka-close. Yung ate niya, bihira lang umuwi dahil may sarili na itong kondo. Si mama naman at si tito, parehong busy sa trabaho. Gabi na akong umuwi. Kaya madalas, kaming dalawa lang ni James ang naiiwan sa bahay, lalo na ngayon. Summer, mahaba pa ang bakasyon at wala pang iniisip na school. Parang kami lang ni James ang may sariling mundo sa loob ng bahay na yon. May mga gabi na sabay kaming nanunood ng kung ano-ano. Tapos aabutin ng madaling araw sa kwentuhan. May mga araw na wala kaming ginagawa, pero okay lang. Basta magkasama. At doon ko mas lalo siyang nakilala. Hindi lang yung seryoso niyang side, kundi pati yung pagiging makulit niya, yung mga random niyang biro, at yung paraan niya kung paano ako alagaan sa simpleng paraan. Isang araw, inaya ako ni James na manood ng sine. Horror movie. Pagpasok namin sa sinehan, malamig at madilim. Konti lang yung tao. Sakto lang para mas lalong nakakatakot yung vibe. Umupo kami sa gitna, may pagitan na isang armrest. Pero ramdam ko na malapit pa rin siya. Focus lang ako sa panunood kasi kalagitnaan na at ipapakita na kung sino yung multo. At bakit siya pumapatay. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng halik sa pisngi ko. Hinalikan ako ni James. Napatingin ako sa kanya at nagulat ako sa ginawa niya. Ano yun? Mahina kong tanong. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan na. Sabi niya, tapos napayuko siya. Hindi na ako nakapag-isip. Parang kusang gumalaw yung katawan ko. Hinila ko ang braso niya. Mahigpit, pero hindi marahas. Parang ayaw kong pakawalan yung sandaling yun. Napalingon siya sa akin, halatang nagulat. At bago pa ako matauhan, hinalikan ko siya sa labi. Ramdam ko yung init ng balat niya, yung biglang pagbilis ng tibok ng puso ko, at yung kaba na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya. Medyo naguguluhan din siya. Hindi ko rin napigilan eh. Sagot ko, tapos nakita ko yung ngiti sa labi niya. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko na alam kung paano kami napunta doon. The last thing I know, naghahalikan na kaming dalawa. Sa gitna ng dilim ng sinehan, halos wala na akong marinig sa pelikula. Lahat parang naging malabo. Yung screen, yung mga tao sa paligid, pati yung takbo ng oras. Si James lang ang malinaw sa lahat. Yung labi niya na sumasabay sa akin, yung kamay niya na nakapasok na sa loob ng pantalon ko, at hawak-hawak ang kargada ko. Gusto na namin magbimbangan sa loob ng sinehan pero nakapagbigil kaming dalawa hanggang sa natapos yung movie. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. At nag-check-in kami sa isang motel at doon, meron nangyari sa amin na dalawa. Nakahiga kaming dalawa sa kama, pareho pang hinihingal dahil sa ginawa namin. Matagal akong hindi nagsalita. Iniisip ko yung nangyari sa amin na dalawa hanggang sa napalingon ako sa kanya. Alam ba ng daddy mo na ganito ka? Na pumapatol ka sa lalaki? Mahina kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa kisame, parang may malalim na iniisip. Ilang segundo ang lumipas bago siya huminga ng malalim at nagsalita. Hindi niya alam. At hindi ko rin balak sabihin. Galit si daddy sa bakla. Nakita ko kung paano niya kamuhian ang mga bakla. Kasi meron siyang kapatid na bakla na namatay dahil sa sakit.
Alam mo yung sakit na nakukuha kapag ano ka sa kapwa mo. Ganun. Nabaon sila sa utang dahil sa kapatid niya na yun. Kasi mahal na mahal ng magulang nila. Gusto nila makasurvive kaya naubos ang pera sa pagpapagamot. Pero namawala din, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil nakaramdam ako ng takot. Hindi lang basta takot, kundi yung tipong biglang sumisikip yung dibdib mo. Parang may bigat na hindi mo maipaliwanag. Natakot ako bigla. Paano kung nalaman ng dad mo itong nangyari sa atin? Sabi ko. Hindi naman niya malalaman. Itatago natin mabuti. Sabi niya. So ano na tayo? Ano tong ginagawa natin? Tanong ko. Ang alam ko lang, gusto kita. Una palang kitang nakita sa bahay, hindi ko ma-explain pero gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Tanong niya. Oo, gusto din kita. Pero natatakot ako. Sabi ko. Tapos naramdaman ko na lang na niyakap niya ako ng mahigpit. Natatakot din ako. Pero ayaw kong baliwalain ang nararamdaman ko sa'yo. Habang lalo kitang nakikilala at habang tumatagal na nakakasama kita, nahuhulog ako sa'yo nahuhulog ng sobrang lalim. Sagot niya. Ganon din yung nararamdaman ko sa'yo. I think galingan na lang natin yung pagtago ng kung ano man namamagitin sa ating dalawa. Sagot ko. Nung gagabing yun, may nagbago sa pagitan naming dalawa ni James. Hindi na lang basta tinginan. Hindi na lang basta lambingan. May pangalan na. May kahulugan na. Naging boyfriend ko si James at naging boyfriend niya rin ako. Walang pwedeng makaalam ng relasyon naming dalawa, kahit sino. Lalo na ang mga magulang namin. Alam namin kung gaano ito kadelikado. Isang maling galaw lang. Isang maling tingin. Isang maling salita, pwede kaming mabunyag. At kapag nangyari yun, siguradong magbabago ang lahat. Sigurado na magkakagulo. Hindi pa handa ang mundo namin para tanggapin kung ano kami. At marahil, hindi pa rin kami handa na ipaglaban ito ng lantaran. Kaya pinili namin ang katahimikan. Pinili namin ang lihim. Sa likod ng mga normal na ngiti at simpleng usapan sa harap ng ibang tao, may tinatago kaming dalawa. Isang relasyong bawal. Isang pagmamahalang kailangan itago. Pero sa kabila ng lahat, kahit walang makaalam, kahit walang makakita, totoo pa rin kami. Nung nagsimula ang pasukan, pareho kaming napunta sa iisang university ni James. Sa dami ng estudyante, parang ang dali naming mawala sa mata ng iba. At yun ang naging pabor sa amin. Minsan, nagkikita kami kapag wala silang professor o may free time ako. Hindi man palagi, pero sapat na yung mga sandaling yun para makita siya, makausap, at kahit papaano, makasama. Tatambay kami kung saan. Minsan sa sulok ng campus, minsan sa tahimik na hallway, o kaya sa mga lugar na hindi matao. Simpleng usapan, simpleng tawanan. Pero sa likod nun, may lihim kaming binabantayan. Kailangan na laging maingat. May mga bago na rin akong kaibigang nakilala at unti-unti kong naramdaman kung paano lumawak ang mundo ko dito sa Maynila. Hindi na lang ako yung dating tahimik. Dito, iba ang takbo ng buhay. Mas mabilis, mas maingay. Parang mas nakikilala ko yung sarili ko. Mas nagiging malaya. Pero sa likod ng bagong mundong unti-unti kong ginagalawan, nandun pa rin si James. Ang taong mahal ko. Kapag kaming dalawa lang ni James sa bahay, nagbebembangan kaming dalawa. Kasi kahit nakatira kami sa iisang bahay, sabik na sabik pa rin kami sa isa't isa. 4 na buwan na ang relasyon namin ni James. At hanggang ngayon, maingat pa rin kami. Sanay na kami sa mga palihim na tingin, sa mga sandaling kailangang umiwas kapag may nakakakita, at sa mga pagkakataong kailangan naming magpanggap na parang wala lang ang lahat. Mahal na mahal kita, sabi ni James sa akin habang nakayakap siya. Mahal na mahal din kita, sagot ko. Pero wala na yung kiliti mo dito, sabi niya. Tapos bigla niya akong kiniliti sa gilid ng bewang ko.
Halos itulok ko siya sa pagyakap sa akin kasi sobrang nakikiliti ako. Tumigil ka nga, nakakainis ka, sabi ko. Dapat palagi kang kilitiin para mawala yung kiliti mo sa bewang, sabi niya habang natatawa. Kinuha ko yung unan ko, tapos pinaghahampas ko siya. Pero pilit lang siyang lumalapit sa akin para kilitiin ako. Kaya naman napahiga ako sa kama, tapos doon niya ako patuloy na kinikiliti. Tawa ako ng tawa. Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa dahil sa ginagawa niya. Please, please, tama na, sabi ko habang tinutulak ko siya. Hindi ako titigil para mawala yung kiliti mo, sabi niya. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Nagpupumiglas ako dahil hindi ko na kaya yung sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Hanggang sa tumigil siya, tapos nagsalita. I love you, sabi niya. I love you too, sagot ko. Tapos naghalikan kaming dalawa. Ramdam ko yung bigat ng emosyon sa pagitan namin, hindi lang basta lambing, kundi isang bagay na mas malalim. Nakapatong sa akin si James. Nakatitig siya sa akin na parang ako lang yung nakikita niya. Pero bigla kaming bumalik sa realidad ni James nung may narinig kaming boses na nagsalita. Anong ginagawa niyo? Sabi ng boses. At alam ko kung kaninong boses yun. Boses ni Mama. Agad kaming napahiwalay at napabangon, sabay lingon sa pintuan. At doon, nakita namin si Mama. Nakatayo siya. Nahawak ang doorknob at halatang kakapasok lang. Pero ang itsura niya, parang hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Gulat na gulat. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Ma, nanginginig kong sabi. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya ulit tapos may luha na sa mata niya. Nagkatitigan kami ni James. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Parang ayaw niyang bumitaw. Napatingin ako sa kamay naming magkahawak. Ramdam ko yung panginginig niya. Tapos nagsalita ulit si Mama. May relasyon kayong dalawa? Kailan pa? Diyos ko, bakit? Sunod-sunod yung tanong niya. Tapos napaupo siya sa sahig. Ma, magpapaliwanag ako. Mahal ko si James. Sabi ko. Nag-iisip ka ba? Stepbrother mo yan. Magkapatid na kayo. Masama yung ginagawa ninyo. Sabi niya. Tita, I'm so sorry pero mahal ko si Ferdinand. Hindi naman kami magkadugo. Sabi ni James. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, James? Alam mo ba kung anong gagawin ng daddy mo kapag nalaman niya ito? Sasaktan ka niya. Please, itigil na ninyo ito habang maaga pa. Sabi ni Mama. Alam ko pong mali sa paningin ninyo at naiintindihan ko kung bakit kayo nag-aalala, lalo na kay James. Pero hindi po ito laro. Hindi rin po ito basta-basta lang. Hindi po namin ginusto na saktan kayo o magtago. Pero ito po yung nararamdaman namin. Sagot ko. Sana po, maintindihan ninyo kami. Mahal namin ang isa't isa ni Ferdinand. Sagot ni James. Anong sinasabi ninyo na mahal ninyo ang isa't isa? Sabi ng boses na sumulpot sa likod ni Mama. At halos manlaki ang mga mata namin sa takot. Nakatayo sa likod si Tito Carlo. Ang daddy ni James. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, kung gaano karami ang narinig niya, pero sa itsura niya, sapat na para malaman namin, narinig niya ang dapat hindi niya marinig. Nanigas ang buong katawan ko, parang hindi ako makahinga. Sa tabi ko, naramdaman ko ring lalong humigpit ang hawak ni James sa kamay ko. Tahimik ang buong kwarto. Lumapit si Tito Carlo kay James, at bago pa kami makagalaw, isang malakas na suntok ang tumama sa kanya. Napaatras si James at halos matumba. Itigil mo yung kabaklaan mo. Tigil ninyo kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Galit na sigaw ni Tito Carlo. Parang yumanig ang buong kwarto sa lakas ng boses niya. Carlo, tama na. Huwag mong saktan ang anak mo. Sigaw ni Mama habang mabilis na lumapit at hinawakan siya para awatin. Pero puno pa rin ng galit ang mga mata ni Tito Carlo. Parang hindi niya na makontrol ang sarili niya. Hindi ko na inisip ang takot. Agad akong lumapit kay James para alalayan siya. Bitawan mo ako.
Sigaw ni Tito Carlo. Sa isang iglap, itinulak niya si Mama at bumagsak ito sa sahig. Ma! Sigaw ko. Sabay takbo sana papunta sa kanya. Pero hindi pa ako nakakalapit. Biglang hinawakan ni Tito Carlo yung braso ko. Mahigpit, halos masakit. At bago ko pa maunawaan ang nangyayari, sunod-sunod na suntok ang tumama sa akin. Dahil sa'yo, naging bakla ang anak ko. Sigaw niya sa akin habang nakahandusay ako sa sahig. Biglang lumapit sa akin si James tapos niyakap ako ng mahigpit. Pa, tama na. Huwag mo siyang saktan. Sigaw niya. Pilit akong tinatakpan gamit ang katawan niya. Mga bakla kayo. Sigaw ng papa niya tapos bigla niyang kinuha yung flower vase sa gilid at hinampas. Ako dapat ang tatamaan pero sinalag ni James at tumama sa ulo niya yung flower vase. James! Sigaw ko. Nanlaki ang mga mata ko. Ang daming dugo sa ulo niya. Hindi siya gumagalaw. Wala siyang malay. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. James, James, gising. Nanginginig kong sabi habang hinahawakan ko siya. Biglang napaupo sa sahig si Tito Carlo. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Nakahawak siya sa ulo niya. Nanginginig ang mga kamay. Parang doon lang nagsimulang pumasok sa isip niya ang lahat ng nangyari. Ano? Anong nagawa ko? Mahina niyang sabi. Halos hindi na marinig. Wala na yung galit sa mukha niya. Napalitan na ng takot. At pagsisisi. Sa harap niya, nakahandusay si James. Walang malay naliligo sa dugo. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang isang iglap lang ang lahat. Tumawag si Mama ng ambulansya. Hindi ko na halos maintindihan ang paligid ko habang buhat si James. Habang pilit kong kinakausap kahit wala siyang malay. Hanggang sa makarating kami sa ospital. Mabilis ang kilos ng mga nurse. Kinuha siya at dinala sa loob ng emergency room. At naiwan kaming lahat sa labas. Punong-puno ng dugo ang mga kamay ko. Lumabas ang doktor. Tahimik ang mga hakbang niya. Pero ramdam ko agad. May mali. Parang hinahanap niya ang tamang salita. Kahit alam niyang walang salitang makakapagpagaan sa sasabihin niya. Pasensya na po. Hindi na po namin siya na-save. Wala na siya dahil sa matinding tama sa ulo niya. Sabi niya, tapos yumuko siya habang naglakad palayo sa amin. Napaupo na lang ako sa sahig. Parang nawala ng lakas ang buong katawan ko. Hindi ko na kayang tumayo. Hindi ko na kayang mag-isip. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Mama. Umiiyak. Hawak ang dibdib niya. Parang hindi rin niya matanggap ang nangyari. At si Tito Carlo, nakatayo lang sa una. Tahimik at tulala. Napaupo siya. Parehong kamay nakahawak sa ulo niya. At doon na siya. Tuluyang napaiyak. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang hindi ko na kaya. Parang bawat hinga ko, may kasamang kirot na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong gusto mong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Parang mamatay ako sa sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na araw. Kung paano ako babangon na wala na siya. Inaresto si Tito Carlo ng mga pulis dahil sa ginawa niya. Wala na siyang nagawa. Tahimik lang siyang sumama sa mga pulis. Walang laban. Walang salita. Parang ubos na rin siya sa lahat ng nangyari. At doon nagtapos ang pamilya nila. Dahil sa galit ni Ate Rhea, ang ate ni James, kinalimutan na rin niya ang daddy niya na si Tito Carlos. Naghiwalay na rin si Mama at Tito Carlos. Hindi na rin namin kinaya na manatili sa parehong lugar. Kaya lumipat kami. Bagong bahay, bagong paligid, bagong simula sana. Si Mama, unti-unting inaayos ang sarili niya. Pero ako, hindi ko alam kung paano. Kahit nasaan ako, kahit anong gawin ko, bumabalik at bumabalik sa akin si James. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Paulit-ulit sa isip ko. Siguro kung hindi ko siya pinatulan. Siguro kung umiwas ako. Siguro kung hindi kami umabot sa ganito. Siguro buhay pa siya. Masakit tanggapin. Parang ako ang dahilan.
Parang kasalanan ko. Mahal na mahal kita, James. Sobra. Sometimes, love comes into our lives quietly and leaves in the most painful way. We thought we had time. We thought we could keep it a secret until the world was ready. But life doesn't wait, and not all love stories are given the chance to grow. No matter how real, how deep, it's not always enough to protect the people we care about. I learned that not all love should be pursued. Not because it isn't real, but because sometimes the world around it is too harsh, too unkind, too unready. There are loves that exist only to teach us, to show us what it means to feel deeply, and what it costs when everything else stands against it. If there's one thing I carry with me, it's this. Love is powerful, but it is not always safe. And sometimes the bravest thing you can do is to let go before everything breaks. Because in the end, some love stories aren't meant to last. They're meant to change us. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa at The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.